Tanggalin mo yung babaeng yan sa school na to. Yang babaeng yan ay immoral. Isa siyang kabit, mang-aagaw, homewrecker. I'm sorry, Lynette. Kasi hinayaan kong sigaw-sigawan ka ng babaeng ito. Mrs. Tanyag, kung naman ho ang issue niyo ni Miss Santos, labas ho ang school dito. Tama na po! Ma'am! Tama na po! Tama na! Ma'am! Ma'am! Tama na po! Tama na po! Sinasaktan niya po kayo eh. At alam niyo pong nasasaktan po ako kapag sinasaktan kayo. At di ba sinabi niyo po sa akin, kahit sino wala pong karapatan para saktan kami. Kaya sige po, ituloy niyo po yan. Lalaban na po ako. Ang tapang mo, ha? Opo. Para po sa nanay ko. I agree sa sinabi ng President of the Board of Directors kanina. I don't think Veronica Jimuel is ready to head their admin department. I have the perfect candidate. Kaya lang kailangan ko yung tulong nyo para makuha niya yung posisyon. I would like to introduce to you our newly appointed admin head, Moira Tanyag. Hindi naman ako strict, pero ayaw ko rin ng sumusuway sa utos ko. Do this and buo pa rin ang pamilya natin. Don't do this at siguradong matatanggal kayo sa ospital na to. May gusto ko bang tawagan natin? Pwede namang mahal, love, babe? Alam mo, Michael, wala naman yan sa tawagan. Nasa pagsasama yun. Di ba? Gusto ko lang po magbigay ng peace offering. Gusto ko po kasi magkaayos po tayo. Nasasaktan lang din po kasi talaga ako kapag nasasaktan po yung nanay ko eh. Kaya, pasensya na po kayo. Naramdaman mo na ba yung nagising ka sa isang bangungot? Yung hindi ka makagalaw, hindi ka makasigaw, nanlalamig ka, tapos feeling mo may nakatingin sa'yo, yung takot na takot ka? I am your 3 a.m. nightmare. Be warned. Moira, anong ginawa mo? Bakit mo tinapunan ng cake si Annalyn? Anong sinasabi mong tinapunan ng cake? I-deny mo pa? Ayos-ayos ng usapan namin ni Dr. Santos dito. Hindi ba, Dr. Santos? Is that true, Dr. Santos? Hindi ba? Opo, Dok. Totoo po yung sinasabi po ni Ma'am Moira. Nahulog po yung cake. Go on. Clean yourself up. Palilinis ko na lang yan sa janitor. Go on. Michael, sorry, pasensya na. Hindi kasi ako sanay ng mga ganyan eh. Alika, kain ka na ng cake. Banyo lang muna ako saglit. Kumuha na kayo ng cake. Masarap talaga. Ano ka ba naman, Lynette? Yung jowa mo naglalambing lang sa'yo. Ayaw mo. Bakit ganon? Anong klaseng relasyon meron kayo? Ano, mga halaman ba kayo? Walang koneksyon? Ganon? Para tuloy na pahiya. Para ka hindi magjowa eh. Parang may allergy ka kay Michael eh. Hindi naman sa ganon. Hindi lang kasi talaga ako sanay. Ay, masanay ka na. May jowa ka na ngayon. Oh, kung kami nga ni Cromwell ang tawagan namin, Labby-Dabs. Kayo pa kaya? Hindi nga ako sanay na may boyfriend. Alam niyo naman na si Michael ang unang-una kong boyfriend eh. Kaya nga, masanay ka na ngayon. Kasi, paano yan? Sa tuwing maglalambing sa'yo si Michael, magugulat ka, matataranta ka. Hindi pwede yun. Tsaka Lynette, dito ka palang kinis. Nangisay ka na. Paano kung saan pa? Di malamang magtatakbo ka na. Alam mo, Lynette, ito, totoo lang to ha. Alam naman namin kung bakit mo sinagot si Michael. Para makalimutan mo yan si RJ. Total, nandyan na rin lang yan. Ibigay mo na lahat, ibuhos mo na lahat kay Michael para talaga namang tuluyan mo nang makalimutan dyan sa isip at puso mo si RJ. Para maglalambing lang eh. Okay, kita natin. Ganito, Pag kinis ka ulit, ganito gagawin mo. Go, go. Ganon. Dapat sweet. Ano ba, Michael? Ganon. Dapat ganon. Para ka kasing nagdadalawang isip eh.
I am your 3 a.m. nightmare. Be warned. Paano malalaglag ang isang cake sa table? Sabihin mo nga sa akin. I don't know yung ballpen ko nga nalaglag eh. Hindi ko gagawin ang ayos-ayos ng usapan namin ni Dr. Santos dito. Hindi ba, Dr. Santos? Is that true, Dr. Santos? Opo, Dok. Totoo po yung sinasabi po ni Ma'am Moira. Nahulog po yung cake. Hello, Nurse Evan? ER? Sige, pupunta na ako dyan. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey! Pa! Oh! Pa, ang ingay mo. Nakakaya sa mga tao dito, sa nurse, oh. Ano pa gusto ko kumanta ng jingle bells, hey! Pa! Oh! Tahimik! Ako ba naman KJ mo, gusto ko nang kumanta ng jingle bells. Ano bang masama doon sa jingle bells? Favorite ko yun eh. Favorite ko yung song na Jingle Bells, hey! Nakakahiya. Jingle Bells! Pa! Oh! Tama na, ang ingay mo. Ano po nangyari dito? Dok, kasi tong tatay ko lasing. Kumuha ng mga kwitis, sinindihan. Kung di ba naman siya eng-eng, tinutok sa pader. Ayan, bumalik sa kanya. Hoy! Jimily! Oh. Huwag mo sinisigawan tong batang to. Alam mo, paglaka niya, gagayahin ka niya. Sinasabi niya sa'yo, napaka-BI mo talaga, Jimily. BI ka talaga, BI ka. Sir, ako po ang attending doctor mo. Kailangan po namin i-check yung sugat mo. Okay lang to. Ano ang problema to? Okay na okay ako to. Gusto ko lang kumanta ng Jingle Bells. Pa! Jingle, Pa! Bagong taon nandito tayo sa ospital kasi kasalanan mo. Ang tigas ng ulo mo. Uy, Jimily ha. Ako napapansin ko, parang barkada mo lang ako ha. Huwag mo kalimutan na tatay mo ako. Huwag mo kong sigaw-sigaw ha. Wala kang galang eh. Pag ako gumaling ha, nasabi ko sa'yo, ibabalik kita sa matres ng mama mo. Jimily! Dok, kayo na ang bahala dyan. Sayang yung oras ko dito. Jimily! Bumalik ka rito! Sumama ako sa pagkanda ng Jingle Bells ito! Sumama ako! Jingle Bells, like what is Thank you very much. I'll see you all in our next meeting. Ninang, you're off to a good start. And I heard, nag-lunch kayo ni Doc RJ. Oo nga, pero sa kantin lang. Sana naman somewhere nice and romantic for dinner. At least, he made an initiative. Baby steps. I guess so. Alam mo, I'm still so bothered by Lynette. Kahit wala siya dito, lagi siya nabibring up. Nagtatrabaho yung tiyahin niya sa kantin. And then, of course, Annalyn works here. Even if she's not here, kahit saan ako magpunta, I get reminded of her. Ninang, I think you should focus elsewhere. Dito, magpaka-busy ka sa admin work mo. Alam mo, kaya ako bilib sa'yo eh. Pagiging doktor pa lang mahirap na. Tapos sinasabayan mo pa ng pagiging chief resident mo. And then you're a wife and a mother. You know, Ninang, anytime now, I'm going to have a nervous breakdown sa dami ng ginajuggle ko. I'm sure kahit magloko pa yung asawa mo, you will still be 100% composed. Katie, you okay? Ninang, hindi naman po perfect ang marriage namin ni Mark. Sandali lang, Katie. Nagloko na rin ba sa'yo si Mark? Meron din ba siyang secret tisay?
Wala po. Sige, I'll go ahead. Dok! Alam mo, Dok, wala lang to, Dok. Okay na okay ako, Dok. Wala akong nararamdaman. Gusto ko lang kumanta lang, Jingle Bells. Sir, kaya wala po kayo nakaramdaman dahil lasing po kayo para po kayo naka-anesthesia. Bali, altered po yung senses ninyo. Nurse, I need an X-ray of his arm, AP and lateral view. Then facilitate tetanus toxoid and immunoglobulin shot intramuscularly. Start paracetamol 1 gram IV every 6 hours. Start cefazolin 2 grams IV every 8 hours. And start metronidazole 500 milligram IV every 8 hours. And apply pressure to stop bleeding. Copy to. Dok, alam mo, okay lang talaga. Walang problema. Samahan mo na lang ako, Dok, kumanta ng Jingle Bells. Dok, ano nangyari dyan? May gangrene na yan eh. Oo nga, Min. Tsaka parang wala siyang kasama. Yung anak niya kasama niya lumabas nga Tapos hindan ko kailangan ko kausapin. Talaga? Dito. Sige. Uy, kuya, tama. Samahan niyo ako kumanta ng Jingle Bells, baby. Ma'am? Doc, sorry, nagre-review ako. Ako pala si Jenmily Villarin. Kung nakita mo naman kanina, tatay ko yung makulit na lasing sa ER. Pasensya na, ha? Wala yun. Buti naman nandito ka pa. Akala ko kasi umalis ka na eh. Ako, kung pwede lang talaga, Doc. Pipiko na ako sa papa ko eh. Napakapasaway for life. Ano yung sasabihin ko? Kabaliktaran yung gagawin niya. Naiintindihan kita. Doc, madi-discharge na ba yung papa ko? Hindi pa eh. Nagka-gangrene na kasi yung sugat niya dun sa braso niya. Kaya kailangan na rin siya isked agad para sa OR. OR? Bakit, Doc? May infeksyon na yung sugat niya sa braso. Baka magka-septic shock pa siya kung hindi ma-amputate agad. Amputate? As in, puputulin yung braso ng papa ko? Yes, Han. Message mo na lang si Mommy. Tapos send me her flight details. Sunduin mo din ako sa Apex bago mo siya sunduin sa airport. Okay. Thank you. Love you. Go, Mark! Yes! Excuse me. Si Mark Enriquez ba ang chinicheer mo? You know he's married, right? I'm his wife. Ikaw ang kabit niya? You know me, right? Excuse me. Kinakausap kita ng maayos. Ayoko magskandalo dito. I'm his wife. We have a kid. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo yung asawa ko para sa anak namin. Just make sure all the files are in my office. Thank you. Dr. Enriquez? Dr. Enriquez? Katie? Nina. Are you okay? Yes. I'll go ahead po. No, you're not. Tulala ka. Mukhang lalim ng iniisip mo. May problema ba?
Katie, kilala kita. Ninang niyo ako sa kasal. May problema ba kayo ni Mark? Don't tell me, may kabit yung asawa mo. Noon po. Oh my God, I'm so sorry. Sir, nalinis na po namin yung sugat ninyo. Pero nagkaroon po ng non-viable tissues around the area. May gangrene na po siya. Ibig sabihin po, delikado po kapag kumalat po sa katawan ninyo. Kaya, kailangan po naming i-amputate po yung braso mo. Ano? I-amputate niyo? Kasi putulin niyo yung braso ko? Ano to, Jamie Lee, ha? Ikaw may pakana nito, no? Gusto mo kong magdusa kasi galit ka sa akin. Wow! Kasalanan ko pa? Kasalanan mo yan, kaya ka nagdudusa ngayon. Dok, alam ko may konting amats pa ako, Dok, pero hindi ako papayag na maputot tong braso ko. Kamutin niyo! Tahi-tahiin niyo! Sir, pasensya na po kayo, ah. Nagkaroon po kasi ng bacterial infection po yung sugat mo. Kaya kapag hindi po natin i-amputate yung braso po ninyo, pwede po kayo magkaroon ng septic shock. Kasi, nagawa mo pa eh. Paputok pa more. Dok, hindi ba ako, Dok? Paano ako magtatrabaho kung putol yung braso ko? Pa, meron ka pa namang isang kamay. Gusto mo next year, magpaputok ka ulit. Paputol ulit natin yan. Pantayin natin yung kamay mo. Tumigil ka na, Jamie Lee, ha? Kahit anong mangyari, Dok, hindi ko papayag na magpalagari ako. Gamitan nyo ng paracetamol, anesthesia, kung ano pa. Pero, Dok, hindi ako aalis ng ospital na ito na isa lang ang braso ko. Katie, hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala. So, sino yung kabit ni Mark? Ninang, matagal na po yun. It's been 5 years. Napatawad ko na po sila. Talaga? Napatawad mo sila? Yes, Ninang. It can happen. You know, we did couples therapy. It took a long time for me to heal, but I healed. Paano? Malaking tulong po yung hiniwalayan siya ni Mark. So yung babaeng to, ano bang background niya? You know, I don't know anything about her. Except that her name is Bea Almazan. She's a barista sa isang coffee shop. Oh, pare. Just in time. Abot tayo sa conference. Dr. Tanyag? Hello po, remember me? Bea? Bea Almazan? Yes, Doc! Hi, how are you? Hello, Doc! By the way, this is Dr. Ray Meneses. Ray, this is Bea Almazan. Nice to meet you. Anak siya ng pasyente ko noon sa Santa Fe during my early years in residency. I see. Tinuturuan ko pa nga siya na assignments niya in school. Bea Almazan. So, asan na siya ngayon? I don't know. Di na siya nagpakita. Nawala na lang siya. Sinigurado mo ba na hindi siya nabuntis ni Mark? Baka mamaya niyan may dumating na lang sa bahay niyo na 5 years old na bata. Ninang, I made sure back then. Hindi po siya nabuntis ni Mark. And that makes it all the better, I suppose. No. I hated her. Sinubukan niyang sirain ang pamilya ko. Kita mo na. Now you know why I despise Lynette so much. Ninang, magkaiba po sila. Bea is worse. Alam niya may asawa si Mark, and yet, she still went for him. Well, anyway, pare, mauna na muna ako sa conference.
Sige. Susunod ako. How are you? Anong ginagawa mo dito sa Apex? Okay naman ako, Doc. Pero ngayon medyo sumasakit yung tiyan ko. Kaya naisipan ko magpa-confine, Doc. Baka kasi appendicitis na eh. Ako sana mag-attend sa'yo, kaya lang may seminar kami. Naku, sayang naman. Hindi ako magagamot ng best doctor sa Pilipinas. But I will endorse you to one of the best. Baka sabihin mo, pinabayaan kita. Talaga, Doc, ha? Magaling yan, ha? Oo naman. Chief Resident lang naman ng GS ang i-assign ko sa'yo. Okay na ba yon? Alam ko po may kasalanan si Mark. Pero may kasalanan din ako. I remember I was so busy back then. I was in my first year as a resident. Nawalan ako ng oras sa asawa ko and I didn't make the effort. Kasi inisip ko, nandyan lang siya, wala siyang gagawing mali. Kaya, napabayaan ko po ang asawa ko. Na siguro napalapit siya sa iba. You know, Ninang, I'm not justifying his actions. I'm just saying people have their reasons why they do that. Marriage is work, and so is moving on. So, tatanungin kita ulit. Ikaw ba, napatawad mo na talaga sila? I'm okay now, Ninang. Her name is Dr. Enriquez. Enriquez? Alam mo, Doc, may naging boyfriend ako. Enriquez din ang apelido. Pero matagal na yun. Pero, babae ito. So, sigurado ako hindi mo siya naging boyfriend. Wait. Tawagan ko lang siya, ha? Endorse kita. Okay, Doc. Thank you. Excuse me. Hello, Dr. Nyag? Hello, Dr. Enriquez. May endorse lang akong patient sa'yo. She's an old friend from way back. I will text you the details of her room. Puntahan mo na lang siya. Please take care of her. Yes po, I'll be there. Ninang, pinapatawag po ako ni Doc RJ. May endorse lang daw pong patient. Pupuntahan ka na lang ng Dr. Enriquez sa room mo. Nako, thank you, Doc. Sige, go ahead. Okay po. Ilang taon na po kayo, ma'am? Patient Almazan? After all these years, masakit pa rin pala. Gusto ko siyang sabunutan. Buti naman hindi ka pa umuwi. Hindi mo rin pala matitiis si Papa mo eh. Oo naman, Doc. Pinabluff ko na yung papa ko. Para naman gumawa siya ng tamang desisyon. Nakakainis na kasi siya, yung kulit-kulit niya. Excuse me, para kaninong patient ulit yan? Kay patient Bea Almazan po. Nandito siya sa ospital ko? Yes, madam. I don't like treating kabets. They don't deserve it. Gusto kong ingudngud yung mukha niya sa bedpan. Kailangan po nating i-amputate po yung braso ninyo dahil pwede po kayong mamatay sa septic shock. Kailangan po natin gawin ng paraan in 48 hours.